spreader of the truth. Sa mga tao po na naniniwala na maliban sa may kara ng Diyos ay naniniwala din na may impyerno, walang gugustuhin na mapunta doon sa dagat-dagatang apoy, sa parusang walang hanggan. Kahit ako man, mga kaibigan at mga kababayan, kapag tinanong po ninyo ako kung ibig kong mapunta doon sa impyerno, ayaw ko. Sino ba naman ang gugustuhin? Kahit yung mga tao kilala ay aking nakikita at nalalaman ko ang kanilang sagot na ayaw nilang mapunta doon. Dahil nga, alam naman natin kapag sinabing impyerno, yan po ay lugar ng pagdurusa, lugar ng dalamhati, lugar ng pagtangis, lugar ng pangangalit ng mga ngipin. Kumbaga, walang mabuting bagay na maidudulot sa isang tao, sa isang kaluluwa kapag siya inapunta doon. Purong negatibo talaga. Kumbaga, kadiliman, kamalasan, kadimalasan na mapunta. Pero hindi po yung pagkakataon na ang isang tao po ay mapupunta po doon, kundi nasa atin pong pagpapasya. Tayo po kasi ang pipili ng ating magiging destinasyon sa kabila, hindi po ang Diyos. Kasi kung ang Diyos lang ang ating titingnan, kung ang Diyos lang po ang may ibig, sabi ng kasulatan, siya ang may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas at huwag mapahamak. Ang Diyos ang may ibig na ang lahat ng tao ay magmana ng kanyang kaharian at huwag mapunta sa dagat-dagatang apoy. Kung ang Diyos ang ating sasangguniin, gaya po ng kanyang sinasabi, ganyang sinalita na sinabi ng Apostol Pablo sa aklat po ng unang Timoteo 2:4, na siya yung may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. At ang katunayan, mga kaibigan at mga kababayan, na ang Diyos ang may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas, ay siya po yung naparito. Yung Diyos po na hindi po nakikita, yung Diyos na ating pinaniniwalaan, yung Diyos na tagapagligtas, ay siya po ay bumaba, na siya po ay nagkatawang tao, siya po ay nahayag sa laman, na nakilala natin bilang Jesus Christ, na ang dahilan ng kanyang pagparito ay upang alisin tayo sa sumpa ng kasalanan. Yun po yung dahilan at yun po yung patunay na hindi po niya ibig na ang tao po ay mapahamak. Kasi nga po, kung ang Diyos lang ay gusto niya ang tao ay mapahamak, bakit pa siya paparito? Kung ang Diyos lang ay ibig niya na ang tao ay tumanggap ng parusang walang hanggan, anong rason pa bakit siya ay paparito? Di sana hindi siya naparito kung yun talagang ibig niya na ang lahat ng tao ay mapahamak. Pero hindi po yun, mga kaibigan at mga kababayan. Ang katunayan, ating mababasa po sa aklat po ng mga Gawa, Kapitulo 17:30, na ang kahangalan nga ay ipinalipas na nga ng Diyos. Ngunit ipinag-uutos niya sa lahat ng mga tao na magsipagsisi. At sabi po ng kasulatan sa aklat po ng 2 Pedro, sabi po dito, na hindi mapagpaliban ang Diyos sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpainuod sa inyo na hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. So, siya po yung may ibig na ang lahat po ng tao ay maligtas. Kaya nga po tayo, kapag tayo ang tatanungin, ibig pa natin na mapunta sa dagat-dagatang apoy? Hindi po. So, lalo na po yung Diyos na lumikha po sa atin, hindi niya po ibig. Kaya nga po, nagbigay po siya ng mga kaparaanan kung paano matatamo ng tao ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Ang kailangan na lamang po natin ay ang talimahin natin, ganapin natin, sundin natin, upang sa ganon, magmana tayo ng kanyang mga ipinangako. At ito naman po, mga kaibigan at mga kababayan, ang aking ituturo po sa inyo. Kaya po, kung kayo po ay nag-iibig ng buhay na walang hanggan, ibig po ninyong maligtas, pakinggan po ninyo ang aking ituturo at aking ituturo po sa inyo at sasabihin po sa inyo gamit ang banal na mga kasulatan kung paano ang tao maliligtas. So, aking ipagpapauna po sa inyo, mga kaibigan, na wala pong ibang kaparaanan na ibinigay po ang Diyos kung paano magmamana ng kanyang kaharian maliban sa aking mga ituturo. Kaya po ang aking pagtuturong ito ay para sa mga taong sumasampalataya, para sa mga taong naniniwala na may kaharian ng Diyos, sa mga taong naniniwala na may Diyos at naniniwala na may impyerno.
Kaya po, sa ating sumasampalataya na ayaw po natin mapunta sa dagat-dagatang apoy, pakinggan po ninyo ang pagtuturong ito at subaybayan po ninyo. Dahil ito lamang ang tanging paraan na ibinigay ng Diyos kung paano ang tao maliligtas. At akin sasabihin po sa inyo, wala pong purgatorio na gaya po ng turo ng ibang sekta na may purgatorio. Wala pong purgatorio na sinasabi po ang kasulatan. Kasi nga po, ang turo po ng sinasabi po kasi na yung purgatorio pong yun, pagkatapos mamamatay ang tao kapag may kasalanan, ay doon po lilinisin sa purgatorio 40 days. Doon po siya lilinisin. At pagkatapos po ng 40 days, ay pupunta na siya sa karan ng Diyos. Wala pong ganung turo. Ang katunayan, atin pong mababasa, kapag ang isang tao po ay mamatay na taglay po ang kasalanan, siya po ay pinahihirapan po doon araw at gabi. Na ang ibig po sabihin, pinahihirapan po magpakailan-kailan paman. Parusang walang hanggan po. Na mga kaibigan at mga kababayan, baka may magpiloso po sa akin na sasabihin, kung totoo yung sinasabi mo na ayaw ng Diyos, na hindi ibig ng Diyos na ang tao ay mapahamak, bakit may mapupunta doon? Bakit may tatanggap ng parusang walang hanggan? Bakit may mapupunta sa impyerno? Kung totoo yung sinasabi mo na ayaw ng Diyos at ibig niya na ang lahat ng tao ay maligtas. Now, tandaan po natin na ang Diyos po ay nagbigay po ng kalayaan. Nagbigay po ng freedom sa tao, na kung paano binigyan niya ng freedom ang mga anghel, ay ganun din po tayong mga tao. Binigyan po tayo ng kalayaan. Kalayaan na sumunod at hindi sumunod. Kalayaang manampalataya at hindi sumampalataya. Kalayaang maniwala at hindi maniwala. Hindi po tayo robot na kung ano po yung gusto ng Diyos ay susundin po natin. Although yun po yung gusto niya na sumunod tayo, pero may freedom po na ibinigay ang Diyos sa atin. Kaya po kahit gustuin man ng Diyos, wala po siyang magagawa. Dahil nga po sa kalayang ibinigay niya. In like po sa atin mga kaibigan at mga kababayan, di ba po pag robot, alam naman natin kapag robot, siya po ay nagprograma na kung ano yung ilagay ng isang gumawa sa kanya, yun ang susundin niya. Kumbaga, ang function niya ay kung ano ang inilagay sa kanya na programa ng isang gumawa sa kanya. Pero ang Diyos po, hindi. Kahit gustuin po niya, ay hindi po maaari. Dahil nga po, binigyan po ng Diyos na kalayaan ang tao. Now, ang aking pagtuturo mga kaibigan at mga kababayan, ay para lamang po ito sa mga taong sumasampalataya. Sa mga tao pong naniniwala na may Diyos. Ang pagtuturong ito ay para lamang sa mga taong naniniwala na may karan ng Diyos at impyerno. Now, sa mga tao po nag-iibig po na maligtas, pakinggan po ninyo hanggang dulo ang pagtuturong ito, dahil aking ituturo po sa inyo gamit ang Biblia kung ano yung mga ibinigay na kaparanan ng Diyos, kung paano matatamo ang kaligtasan. Now, mga kaibigan at mga kababayan, unang-una po na requirements na ibinigay po ng Diyos ay ang tao po ay sumampalataya. Gaano po kahalaga ang pananampalataya? Saan po sasampalataya? Ibig po sabihin mga kaibigan at mga kababayan, siya po ay sasampalataya sa Diyos. Yun po yung unang-una. Dahil sabi po mga kaibigan at mga kababayan ng Hebreo 11:6, sabi po dito, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Yun po ang pinakaunang requirements na ibinigay po ng Diyos kung paano po matatamo ng tao ang kaligtasan. Sumampalataya, at yun naman po yung sinabi po ni Apostol Pablo sa aklat po ng mga Gawa, Kapitulo 16 at versikulo 30 at 31. Nagtanong po dito ang pinuno ng bilangguan. Sabi po dito, mga Ginoo, ano ang kinakailangan pong gawin upang maligtas? Sabi po ni Apostol Pablo, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ito po yung pinakaunang requirements po
na ibinigay ng Diyos kung paano matatamo ng tao ang kaligtasan, kailangan niya pong sumampalataya. Kailangan niya sumampalataya sa mga bagay na sinasabi po ng Biblia. Sumasampalataya o sumampalataya sa mga ipinag-uutos ng Diyos. Now, hindi po sapat yung sumampalataya lang. May pagsunod po. Dahil sabi po ng kasulatan, ang pananampalataya na wala pong kakibat na pagsunod, wala pong saysay, wala pong kabuluhan o useless. Dahil may mga utos pong ibinigay ang Diyos sa mga tao. Now, ikalawang bagay po, sa requirements po na hinihingi po ng Diyos ay ang tao po ay magsisi. Saan po magsisisi? Sa gawang masama. At ang ibig po sabihin ng pagsisisi ay paghinto o pagtigil o pagtalikod sa gawang masama. Dahil sabi po ng Panginoon sa aklat po ng Lucas Kapitulo 13 at versikulo 5, sabi po doon, na maliban na ang tao ay magsisi sa kanyang kasalanan, siya po ay tatanggap ng parusang walang hanggan. At ang pagsisisi po na tinutukoy po ay ang pagtalikod sa gawang masama. Gaya po ng ating mababasa sa aklat po ng Ikalawang Kronika, Kapitulo 7 at versikulo 14, sabi po dito, kung ang aking bayan ay tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, aking niyang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at nagagalingin ko ang kanilang lupain. At sabi po dito mga kaibigan sa aklat po ng Jonas Kapitulo 3 versikulo 8, sabi po dito, oo, talikdan ng bawat isa ang kanyang masamang lakad at ang pagdadahas na nasa kanilang mga kamay. So pagtalikod po, ito po yung sinasabi po na pagsisisi. Sabi po ni Juan Bautista, kayo ay mga bunga ng karapat-dapat na pagsisisi. At ito po yung hinihingi po mga kaibigan at mga kababayan na pagsisisi na sinasabi po ng kasulatan, paghinto, pagtigil o pagtalikod sa gawang masama. Now, hindi pa po nagtatapos po doon. Kinakailangan po natin na mabautismuhan po sa kanyang pangalan. Bakit kinakailangan na tayo po ay mabautismuhan? Bakit kinakailangan magganap po sa isang tao na siya po ay mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo? Sapagkat ito po ang sinasabi ng kasulatan. Sa aklat po ng mga gawa, Kapitulo 2 at versikulo 38, sabi po dito, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So ito po yung dahilan kung bakit kinakailangan po ang tao ay magpabautismo. Kung bakit kinakailangan ang tao po ay mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang kasalanan. Mga kaibigan at mga kababayan, ang lahat po ng tao ay nagkasala. Kasama po ako doon. Kaya nga po, tinanggap ko po, ako po ay nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo upang mapatawad po ang aking kasalanan. Dahil sinabi po ng kasulatan, lahat ay nagkasala, walang nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang matuwid, wala kahit isa. Yun po ang dahilan kung bakit kinakailangan po tayo mabautismuhan. Now, may tatanong po natin, bakit kinakailangan na mapatawad ang kasalanan ng isang tao? Malaki po ang kinalaman po nito sa kabilang buhay. Dahil sinasabi po ng kasulatan, ang kabayaran ng kasalanan ay parusa. Ayon po yan sa aklat po ng Roma, Kapitulo 6 at versikulo 23. Na ang kabayaran ng kasalanan ay parusa. Now, kung ang isang tao po ay hindi po mababautismuhan, hindi pa po ninyo natatanggap ang bautismo sa pangalan ni Jesus Christ ng Panginoong Jesucristo, hindi pa po kayo napapatawad mula sa kasalanan. Huwag po kayong maniwala sa mga mangaral o tagapagturo na sinasabi, sabayan lang ang panalangin, magsabi lang na lumapit lang sa Diyos at ipayag ang kasalanan ay pinatawad na. Hindi po totoo yun. Kinakailangan po na sumunod po dito. Opo, mababasa po natin yan na sinasabi ng kasulatan sa unang Juan,
Kapitulo 1 at versikulo 9, kung ipahayag mo sa Panginoon ang iyong kasalanan, ay banal at tapat siyang patatawarin kanya. Totoo po yun. Yun po ang ating mababasa. Pero yun pong talatang pong yun ay para sa mga taong mananampalataya. Now, totoo po yun na sinabi po ng kasulatan, pero kinakailangan pa nating sumunod sa kanyang utos na tayo po ay magpabautismo sa kanyang pangalan. Utos po ito ng Panginoon. At kung tayo po ay naniniwala na ang Panginoong Jesucristo po ay tagapagligtas, sumunod po tayo. Dahil ang tagapagligtas po ang nag-utos na ang tao po ay mabautismuhan. Napakahalaga po na tayo po ay mabautismuhan. Gaya po ng aking sinabi, hindi po ito paglipat ng reliyon, hindi po ito pag-anib sa iglesia, o pag-anib paglipat sa sekta, kundi pagtupad sa buong katwiran ng Panginoon. Napakahalaga po nito dahil nga po kung hindi po mapapatawad ang isang tao mula sa kasalanan, ang kasalanan pong nanananahan sa kanya, ang siyang magdadala sa kanya sa parusang walang hanggan, sa dagat-dagatang apoy. At sinabi po ng Panginoon sa aklat po ng Marcos Kapitulo 16 at versikulo 16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapat ang hindi ay parurusahan. Yun po yung sinabi ng Panginoon. Basahin po ninyo at inyo po yan mababasa. At ang Panginoong Hesukristo, ang tagapagligtas, ang nagsabi, ang nagpahayag, ang nagutos na tayo po ay magpabautismo. Now, hindi pa po nagtatapos po doon. Maliban po na ang tao po ay mabautismohan, ito lamang po yung kaparaanan na ibinigay ng Diyos kung paano matatamo yung kapatawaran mula sa kasalanan. Now, samantalang tayo po ay naririto sa mundong ito, kinakailangan pa po natin mamuhay ng may kabanalan. Kinakailangan pa natin, mga kaibigan at mga kababayan, sumunod sa kanyang ipinag-utos. Dahil sinasabi po ng kasulatan na kinakailangan po natin mamuhay ng may kabanalan. Bakit? Sapagkat sabi po dito sa aklat po ng mga Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 14, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal, na kung wala ito ay sino man ay hindi makakakita sa Diyos. Nang ibig pong sabihin, mga kaibigan at mga kababayan, hindi po siya maliligtas. Hindi po siya magmamana ng buhay na walang hanggan. Now, ang tao po ay makapamumuhay lamang po na may kabanalan kung susunod po siya sa utos, dahil po ang utos ay banal at ang nag-utos po ay banal. Dahil ang utos po sa ating mga kaibigan sa aklat po ng unang Pedro 1:15-16, sabi po dito, sapagkat yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng uri ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. So kinakailangan po natin mamuhay ng may kabanalan. Hindi po nagtatapos sa bautismo. Kinakailangan pa po natin sumunod sa kanyang mga ipinag-uutos. Dahil kung halimbawa po, tayo po ay mabautismuhan, then babalik po tayo sa pagkakasala at hindi na po tayo susunod po sa mga ipinag-uutos ng Panginoon, yung kapatawaran po na mula sa kasalanan na ating tinanggap ay mawawalang saysay po. Hindi po natin mapapakinabangan. Dahil bumalik po tayo sa kasalanan at hindi na tayo sumunod sa mga ipinag-uutos ng Diyos. Now, nabanggit po doon sa Acts 2:38, natatanggapin po ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yun po ay kinakailangan po natin mabautismuhan. Kinakailangan po natin tumanggap ng banal na Espiritu na ang Diyos po ang nagkakaloob. Now, napakahalaga po na tayo po ay tumanggap ng banal na Espiritu. Bakit? Dahil sinasabi po ng Roma Kapitulo 8 at versikulo 9, na sinasabi po dito, datapwat kayo'y wala sa laman kundi nasa Espiritu, tung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapwat tung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. So napakahalagang bagay po na matanggap po natin ang banal na Espiritu. Kinakailangan po natin dahil sinasabi po ng kasulatan, ito po yung magiging tatak po natin sa araw ng pagliligtas. Gaya po ng ating mababasa sa aklat po ng Efeso, Kapitulo 4 at versikulo 30. Iyon sabi po dito, at huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos
na sa kanya'y kayo'y tinatakan hanggang sa araw ng katubusan, sa araw ng karawan ng pagkatubos. Ito po yung tatak po natin upang tayo po ay tubusin sa kanyang pagparito o sa karawan po ng pagdating po ng panahon na tayo po ay haharap sa Diyos. Now, paano po natin malalaman na sumasa atin po ang Espiritu ng Panginoon? Now, madali lamang po yan. Kapag nasa atin po yung bunga po ng Espiritu Santo. Ganito po ang ating mababasa sa aklat po ng Galacia, Kapitulo 5 at versikulo 22 at 23. Sabi po dito, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandaang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan at pagpipigil. Ito po yung bunga ng Espiritu at ito po yung magpapatunay na taglay po natin ang Espiritu ng Panginoon. Taglay po natin ang banal na Espiritu sa atin. Ito po yun. Tayo po ay nakakapamuhay ng may kabanalan at natutunan po natin o natututunan po nating layuan ang lahat ng uri ng masama o kasalanan. Ito po yun. Ito po yung magpapatunay, hindi po sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan po ng ating bunga, sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Dito po magre-reflect ang ating buhay. Dito po magre-reflect kung taglay po natin ang Espiritu ng Panginoon. Ito po yung pinakamatibay na batayan para masabi natin na taglay natin ang Espiritu ng Panginoon. Now, mga kaibigan at mga kababayan, mahalagang bagay po na matanggap po natin ito. Mahalagang bagay na sundin po natin ito dahil ito po ang ibinigay ng Diyos na mga kaparaanan upang matamo ng tao ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Now, sasabihin ko po sa inyo mga kaibigan at mga kababayan, ito po yung binigay ng Diyos kung paano matatamo ng tao ang kaligtasan. Now, alam na po natin, ang kinakailangan na lamang po natin gawin ay ang sundin po ito at ganapin. At ginagarantiya ko po sa inyo, kapag nasunod po natin yung mga hakbang na ibinigay ng Diyos kung paano matatamo ang kaligtasan, 100% magmamana po kayo ng buhay na walang hanggan. Dahil malinaw po ang sinabi ng Panginoon, ang magmamana lamang ng buhay na walang hanggan ay yung susunod, tatalima, gaganap ng kanyang mga ipinag-uutos. Ngunit kung hindi po natin tatalimahin ang mga bagay na ipinag-uutos ng Panginoon, ipinag-utos po ng Panginoong Hesukristo, ganito po ang ating mababasa. Sa aklat po ng ikalawang Tesalonica, Kapitulo 1, versikulo 8 hanggang 9. Sabi po dito, na maghihiganti sa hindi nagsisikalala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Now, malinaw po mga kaibigan at mga kababayan ang sinabi ng kasulatan na kung hindi po natin susundin yung mga bagay na ibinigay po ng Diyos, hindi po tayo magsisisi, hindi po tayo mababautismohan o hindi tayo magpapabautismo sa kanyang pangalan at hindi po tayo mamumuhay ng matuwid na may kabanalan at hindi po natin matututunang layuan ang lahat ng uri ng masama o kasalanan, na hindi po masusunod ang lahat ng mga bagay na kanyang ibinigay na kaparaanan, hindi po tayo maliligtas. Hindi po tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya po nasa atin po ang pagpapasya mga kaibigan at mga kababayan. Mapalad po tayo. Tayo po ay kinahabagan ng Diyos. Tayo po ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya. Again, matatanggap po natin ang mga bagay na ito, ang buhay na walang hanggan, kung susundin po natin ang kanyang mga ipinag-uutos. At ito pa mga kaibigan at mga kababayan, samantalang tayo po ay narito sa mundong ito at hinihintay po natin ang pagbabalik ng Panginoon, dahil po ang Panginoong Jesucristo po ay muli pong paparito. Muli pong paparito sa ikalawang pagkakataon upang kunin po ang mga mananampalataya. Ito po yung ang Panginoon ay makikita po natin na nasa mga alapaap kasama po ng kanyang mga anghel.
doon po natin makikita ang Panginoon at yun po ay ating makikita at maririnig sa huling pagtunog ng trumpeta. At ito pa, gaya po ng aking sinabi kanina, samantalang tayo po ay namumuhay po dito o nabubuhay pa sa mundong ito, sa atin po ang pabor ng Panginoon. Yung kagalakan, yung proteksyon, yung kaaliwan, yung kasiguraduhan, kaligtasan sa atin. At kung may makaramdaman po tayo, may pabor ang Diyos. Sa atin ang pabor ng Panginoon kung tayo po ay sa Kanya, susunod sa Kanyang mga ipinag-uutos. Sa atin po yun. Dahil malinaw po ang Panginoon na ang pabor niya ay para sa mga taong susunod sa Kanyang mga ipinag-uutos. Yun po yung kagandahan po mga kaibigan. Maliban po na tayo po ay magmamana ng buhay na walang hanggan, samantalang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, sa atin pa po ang pabor ng Panginoon. Kaya po ito mga kaibigan at mga kababayan, kung ibig po natin magmana ng buhay na walang hanggan, at kung tayo po ay totoong sumasampalataya, sundin po natin ito. Dahil sabi po ni Apostol Pablo, sabi po dito, na sa pamamagitan nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampanampalataya ng walang kabuluhan. You see, maliligtas lamang po tayo kung matyaga po nating susundin, tutuparin, iingatan, natuparin ang mga ipinag-uutos po ng Panginoon. So nasa atin po ang pagpapasya. Ito po yung mga ibinigay ng Diyos sa mga kaparaanan, nasa atin na lamang po. Again, ang pagkakataong ibinibigay po ng Diyos ay para sa mga taong nabubuhay pa. Ito po ang inyong maririnig sa akin. Wala na po doon pagkakataon upang gawin muli ng tao. Kapag ang tao po ay namatay, nataglay po ang kasalanan, at kapag ang isang tao po ay namatay at nandun na po sa harapan ng hukupan ng Diyos, wala na pong pagkakataon pa upang ituwid pa yung tama. Gawin ang mga ipinag-utos ng Diyos kapag ang isang tao po ay namatay na physically. Kaya po, ang pagkakataon pong ibinibigay po ng Diyos ay para sa mga taong nabubuhay pa. Kaya nga po sinasabi po ng kasulatan, sabi po ni Apostol Pablo sa aklat po ng 2 Korinto Kapitulo 6, sabi po dito mga kaibigan at mga kababayan, sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Kapag narinig na ninyo mga kaibigan at mga kababayan ang kanyang tinig, wag po kayong mag-atubili, sundin na po ninyo mga kaibigan at mga kababayan. Gaya po ng sinabi po ni Apostol Pablo sa aklat po ng Hebreo Kapitulo 3 at versikulo 15, samantalang sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin pa ang inyong mga puso na gaya ng sa pagmumungkahi. Now, ang aking itinuturo po sa inyo ay salita po ng Panginoon. At sabi po ng kasulatan, kapag narinig na ninyo ang kanyang tinig, ang kanyang salita, ay huwag na po ninyong papagmatigasin po ang inyong puso. Huwag po ninyong tingnan kung sino po ang nagtuturo. Huwag po ninyong tingnan kung ang nagtuturo ay bata pa o kung sino ang nagtuturo. Ang tingnan ninyo at pakinggan ninyo ay yung sinasalita niya, yung kanyang itinuturo. Dahil nga po mga kaibigan at mga kababayan, ang aking itinuturo po sa inyo ay hindi ko po salita. Salita po ito ng Panginoon. Ang tinuturo ko po sa inyo ay kung ano ang sinasabi ng Biblia, kung ano ang sinasabi ng banal na mga kasulatan. Kaya po, lagi ninyong maririnig sa akin, mapalad kayo kapag meron kayong napapakinggan na ganitong mamangaral o tagapagturo. Hindi ko po sinasabi na ako lang. Marami po kami. Hindi ko lamang po alam kung sino-sino po sila. At maliban po sa aking mga kasama na tagapagturo, yung nakikita po ninyo sa akin, kasama ko po, alam ko po na marami pa pong mamangaral na nagsisipagturo po ng ganito, na sasabihin po sa inyo kung ano yung katwiran ng Panginoon, ituturo po sa inyo kung saan nalulugod ang Diyos, at ano ang magiging dahilan kung bakit ang tao mapapahamak. Hindi lamang po ako. Now again, mga kaibigan at mga kababayan, hindi lamang po inaasahan po natin ang pagdating ng Panginoon ang ating inaasahan.
kundi ang araw po ng kamatayan. Wala naman siguro sa akin makikipagdebate sa akin tungkol dito na lahat po tayo ay mamamatay. Gaya po ng ating mga ninuno, yung mga kanununuan po natin wala na, di ba po? So tayo ganun din po. Ang problema, wala pong nakakaalam kung tayo ay sa bukas ay buhay pa. Wala pong nakakaalam kung bukas ay buhay pa po tayo. Ako nga din po, di ko po alam. Ang Panginoon lang ang nakakaalam. Now, mga kaibigan at mga kababayan, upang tayo po ay makampante, na tayo po ay may kasiguraduhan na kung mamatay man tayo, ay sa buhay na walang hanggan tayo mapupunta, mas mabuting sundin po natin ang kanyang mga ipinag-uutos. Gawin po natin habang may pagkakataon pa. Again, ang buhay po natin, wala pong nakakalam sa atin maliban sa Diyos. Ang disgrasya, ang panganib, nandyan lang. Wala pong pinipili. Bata, matanda, lalaki, babae, nasa sinapupunan pa lang, namamatay na. Kaya po mga kaibigan at mga kababayan, habang may pagkakataon pong ibinibigay po ang Diyos, sundin po natin ang kanyang mga ipinag-uutos. Wala pong ibang paraan maliban po dito. At sinabi po ng Panginoon, ang maliligtas ay ang taong susunod lamang sa kanyang mga ipinag-uutos. Mga kaibigan at mga kababayan, hanggang dito na lamang po, naway naging pagpapala po sa atin. Muli at muli pa aking sasabihin, maliban po ang tao po ay magsisi sa lahat ng mga kasalanan, maliban po ang tao ay mabautismuhan sa pangalan ng Panginoon Kristo sa ikapagpapatawad ng kasalanan, maliban po ang tao ay mabuhay ng matuwid at ng may kabanalan, at maliban ang tao ay lumayo sa lahat ng uri ng masama o kasalanan, hindi po siya maliligtas. Nasa atin po ang pagpapasya, tayo po ang gagawa ng ating destinasyon sa kabila. Buhay na wala hanggan o kaparusang wala hanggan. Kaya po, sa atin na ayaw po na mapunta sa dagat-dagatang apoy, alam na po ninyo ang inyong gagawin. Sumunod po tayo sa kanyang mga ipinag-uutos. At yun din po ang aking gagawin, mga kaibigan at mga kababayan, upang magmana po tayo, magmana ako ng mga ipinangako ng Diyos, ang buhay na wala hanggan. Muli, magandang araw po, pagpalain po tayo ng Panginoong Hesukristo.